Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayog, 82 AM. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa pagkilala sa mahalagang papel na ginagampanan ng mga magsasaka sa pagkakaroon ng sapat na pagkain sa bansa, sinimulan ng Department of Agriculture ang pagbuo ng Farm and Fisheries Clustering and Consolidation Program o F2C2. Sa pagsasama-sama at pagbubuklod-buklod ng mga magsasaka at mangingisda na nagkakalapit at nagkakatulad ang produksyon, tutulungan sila ng F2C2 na matukoy ang kanilang mga pangangailangan, mapabuti ang kanilang produktibidad, makamit ang economies of scale, at gawing negosyo ang kanilang mga aktibidad sa agrikultura at pangisdaan. Para sa iba pang impormasyon, bumisita sa opisina ng DA8 F2C2 Regional Secretariat, Canhurao Hill, Tacloban City. Isang paalala mula sa Department of Agriculture, Regional Field Office 8 at ng himpilang ito. Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga pangunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas.
Oras naton mga ka-agree, 6 minutos na ang naglabay sa alas 5 san aga. Adlaw kita Lunes, Happy Fiesta Kalbayog. September 8, 2025, day 251 over 365 days. Good morning mga ka-agree, mapay nga aga. Oras na naman para sa naton programa sa kaadalas 5 san aga. Welcome sa Usapang Agrikultura. Ang programa nga nagdadara sa iyo sa mga istorya, updates, impormasyon ngan inspirasyon para sa naton mga parauma, mga parapangisda, mga negosyante sa agrikultura o gadton may kasing-kasing sa agrikultura. Siyempre, nagpapadayon na natin misyon sa bulig sa Department of Agriculture ngan Presidential Broadcast Service. Sa ngaron sa naton Acting Station Manager Hinaro Novelon, ako ang iyong makakaupod, Charmaine Perito Balvez, ngan kaupod naton sa Master Control, Sarah Joven Cardenas, ngan Engineer FMB. Okay, so tungod sa Lunes, yan na mga ka-agree. Tarati ka nga natin ng simana para sa bag-o na naman nga istorya san kalampusan ug inobasyon. So naton tubig ko para ng adlaw, yan ang aga, Corn Derby. Sa ba mga ka-agree, bagan may da pa karera, may da race. So ini mga ka-agree, karera naman ini san mga mais, So, dire ini otro, dire na about sa sabong, online sabong, or karera sa kabayo ado. Mga ka-agree, kundi karera san mais. Karera san iba-iba nga variety san mais para makita kung hain ba ang pinakamaupay ang tubo, may dahataas nga harvest, o pinakamaupay nga igbaligya sa merkado. So, kung bagan beauty contest sa Miss Universe. Nandin naman sa agrikultura, ginatawag naton ini nga Corn Derby, kundiin bida an aton mga mais. Okay. So syempre mga ka-agree, para mas maklaruhang kinit sa aton tupiko para ng adlaw, aton makakaupod later ang aton resource person, Miss Elizabeth Hugo Rafi Staff, sa DARFO8. So antes kita magdiretso, ato nanay pamatian ang jingle nga ginpreparar sa DA, ani at kita. Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga
Oras naton mga kagri, 12 minutos na ang naglabay sa alas 5 san aga. Kita mabalik ko humanlasan pipirang ng mga pahibaro. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, Calbayo, DYOG, 882 AM. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Oras naton mga kagri, 15 minutos na ang naglabay sa alas 5 san aga. Alright, saad naton ginhuhulat para sa naton tupiko para yan ang adlaw, so direlay ni basta AVP anong aton mahihilngan, mababatian, kundi pag-showcase sa corn derby activities nga ginbubuhat sa Department of Agriculture dinhi mismo sa aton rehiyon, Rehiyon 8, Eastern Visayas. So yes mga kagri, kinano ba corn derby? Ano ang tawag? So simple lano, para makita kung hain ba sa iba-iba nga variety san mais ang pinakaswabe sa klima, pinakaswabe sa tuna, ngan pinakaswabe sa demand san aton mga merkado. So bagay ni san testing phase, kumbaga, mga kagri, para antes nato iniigtanom sa pipera ka ektarya san mga umhanan, So, natry na naton sa guti ay pala nga lugar. Mga kagri? So, kung pamasarman ini, karagsigngon la, mas sulit, mas masagana an-ani para sa aton mga parauma, So, kung pipinsaron naton ini, mga kagri, baga siya san trial and error, liwat nga ginbubuhat para organisado, an aton pagtanom san mais, okay? So, dirila ni basta-basta liwat nga pag try, san pagtanom, san biskan na nga variety, san mais, kundi may ni scientific basis, mga kaagri, dinhi mahihibaroan san mga parauma kung hain ba nga variety, an may hataas nga harvest, kung may daman peste, hindi rin gihapon, diri dayon siyang marubat, and maupay luwat ang presyo.
sa aton mga merkado. Dakuan balik para sa aton mga parauma. Okay, so mga kagri, aton na pamatian hilngan ining aton audio-visual presentation nga naton makakaupod at resource person Miss Elizabeth Hugo, Rafi Staff, Sandia RFO8. Maupay nga agahaaton na tanan, adi naluwat kita hininaton farm radio program nga usapang agrikultura hatag haiyo han Department of Agriculture Regional Field Office 8. Ini natong programa is iyo laini mababatian ngan hiya istasyon hiton Radyo Pilipinas, ngan hiya sugod Southern Leyte, Borongan City, Eastern Samar, ngan sugad gihapon Hakalbayog City, Samar. So hinauton taano obdaniyo ako hasta ko biton usa ka oras para maghatag haiyo hin mga impormasyon regarding hiton mga gindumara nga activities ngan sugad gihapon hiton mga interventions pa na ginhahatag nga diha Department of Agriculture. Siyempre, nahimugso man gud ini natong programa para maghatag haiyo or magpasamwak hiton mga impormasyon na ginkikinahanglan hiton aton mga parag-uma. So before kita mag-start ini natong programa, diri naton hingangalimtan itong pag-greethan aton Regional Executive Director nga Sir Andrew Rodolfo T. Urais. Nga sugad gihapon kaupod niya ang aton duduhang Assistant Regional Director nga Ma'am Jeneline Almeria, ngan sugad gihapon kan Sir Larry Sultan. Good morning po hayo, nagkikitangan nan mamati po inihirahin ni naton programa. Ada gihapon na naton mga colleagues nga diha Department of Agriculture, ngan sugad gihapon han mga attached agencies na nabulig nga diha aton para maghatag hiton mga interventions or may ada nira sarili nga mga programa or mga proyekto nga makakabulig nga to hiton aton mga parag-uma. Siyempre, diri naton gihapon hingangalimtan itong pag-greeting good morning po haiyo kay early morning pagod adto inihira ha mga field. An aton mga parag-uma ngan sugad gihapon han aton mga puro pangisda. Good morning po haiyo. So hinaton tanop daniyo ako hiton aton episode na para maghatag haiyo hin mga information or hiton mga updates san mga activities na gindumara nga diha Department of Agriculture. Which is yan namang gud naton na episode is pag-irestoryahan naton ang aton pala gindumara han nakalabay nga mga adlaw han naton tinatawag nga Corn Derby, which is ini manggod naton Corn Derby is amo ini na ginlonsar or nagkamay da kita activity nga Doha or Moc City. Aside gihapon ini kung magkukan kita sugad hini Corn Derby or Rice Derby kung ano pa man is dida naton makikita kay ini manggod na mga sugad hini activities is dida manggod gin showcase han mga magkadurodilain nga mga seed companies nga sugad gihapon han mga fertilizer companies an ira mga produkto. So dida naton makikitaan labinahan aton mga farmers, ang mga farmer cooperators naton, nga sugad gihapon ang mga nagpartisipar na mga farmers coming from different provinces nga diha Eastern Visayas. Dila nira nakikita kung ano ba na mga klase nga mga varieties, iton mga seeds, nga sugad gihapon iton mga fertilizer, iton maupay gamiton hapag tatanom in terms nga diha corn. Kay didahan nakalabay nga mga adlaw is amo ini nagkaada kita han Farmers Field Day han Corn Derby nga gindumara nga tuha kag Buhangin or Moc City. So pera manggod nga mga corn farmers, may naton mga participants coming from Northern Samar, Eastern Samar. Actually, natanan ang mga provinces naton na Eastern Visayas is may naton mga representatives na nagbisita nga Doha or Moc City para makita nira ini na aton Corn Derby. So may naton mga pipirang mga corn farmers na gin-interview during hiton na activity, which is usa na manggod dida and corn farmers coming from Isabel Leyte nga Sir Arnel C. Cortez. Kundi niya kampaman hininiya na nag-attender inihiya ngan hini na aton Corn Derby tungod manggod na karuyag niya mabaruan kung ano pa iton mga makabag-o na teknolohiya itong pwedeng magamit
para mapaupay pa iton iya pagtatanom hiton corn. So adi pamatian naton ang iya naging interview. Ako si Arnel Cortez, taga Isabel Leyte, 55 years old. Nagkuhan ko diri para makakakuha og mga information about sa pagpatanom og mga mais ug uban pang mga tanom labi na sa mga utanon po. Sa ngayon meron kami yung 3 hectares pero yung na-cultivate ko is 1 hectare pa lang. Ginagamit na ako para sa ako po mga alagad na mga manok. Then for on consumption po. Then binibenta ko rin sa iba sa palengke. Sa ngayon ma'am, depende sa yield kasi minsan merong abot ng mga 10 to 15 per ani. Minsan kasi ma'am may provided din ng DA. So yung fertilizer saka yung seeds. So yung ano ko na lang yung nagagastos minsan yung labor sa land preparation saka yung water, tubig po. Mga nasa mga approximately mga 5K. Sa ngayon kasi meron kaming nakikita rito kasi sa ngayon local market lang namin. So pwede siguro meron naman palang namimili rito. Isa rin yun sa pinupunta ko rito kung saan ko pwedeng ibenta yung mga ano namin produkto. So na-expect ko na lalawak yung pag-unawa ko sa pagtatanim. Makakuha ako ng mga ideas, information, lalo pang mapaganda yung pagtatanim ko. Malaki talagang natutulong sa mga bagong technology saka yung mga ini-introduce na mga pesticides saka yung mga abono na gagamitin. Yung mga chemicals na in-introduce na bago na galing pa sa Amerika na pwede na palang meron na palang available na magagamit para ma-increase yung yield ng ating production ng ating mga pananim. So in-expect ko na siguro mag-improve yung yield ng pananim ko, siguro magdoble or magtriple pa. So sa mga agency, maraming salamat po na mayroong ganito mga activity. Sana tuloy-tuloy ito para yung iba naman na hindi pa nakapag-attend makasali sa susunod. So magandang opportunity sa lalo na sa aming mga farmers para makakuha kami ng mga bagong teknolohiya na magamit namin sa aming pananim. So amo ato ang interview naton kan Sir Arnel C. Cortez, usa na corn farmer from Isabel Leyte. So aside gihapon nito na aton corn farmer tikang ha Isabel Leyte is may gihapon naton gid interview na corn farmer kaming naman ngadto ha Lawang Northern Samar. Imagine kaharayo hiton Northern Samar pero ka hours and travel niya pero pumakadto inihiya ha Ormoc City para mag-attender hinina corn derby. So adi pamatian naton ito naging interview naton kan Sir Enrico T. Asidera, an aton corn farmer na representative or corn farmer participants naton during corn derby na tikang halaw ang Northern Samar. Ako si Enrico T. Asidera, 44 years old, dikan sa Lawang Northern Samar. Kadigod ako maski harayon ako gin kadian from Northern Samar. Kay karuyag ko talaga makita ang bago nga technology sa corn kay actually I am a corn farmer yan na. Makita ko ang bago nga mga practices labi na sa labi na sa kako corn kay existing man yan na may latak tanom nga corn mayaw na adto yan na mga kuan ni ka hektarya 5 hectares ako gin tanom as yellow corn ta. Actually 19 years na pero nag-stop la ako during the pandemic kasi nagkasakit ako last year. Doon lang nag-stop di kanya na nagbalik na lahat ako sa corn. And one cropping season anak ako kasi 1 hectare na sa white corn ko na kaya dati nagtanom ako bar 6 sa white corn di kan nakita ko nga maluya man an sales na kumuha na ako sin 3,000 kilos per hectare. Actually di man tong kompleto gud an fertilizer nga ako gina-apply in natural way in a farmer way sa ako la kuan. Tekan nag-divert na ako sa yellow corn. Yan na medyo maupayan sales ana ako kinikita actually an dito sa ako ginbabalyo la ako kuan sin dati 18 ang kilo per kilo. Nakakuha ko sa yellow corn sin yan na maluya 2,500 kilos 1 hectare. Ito lang nakakukuha na
nakikita nga sa ako one cropping. So yan na pala nga year. Ako kasi ako tamanan farmer leader sa amo association. Ang ako tanom dida ta namo binabalyo ay binabaligya sa amo ta kuan association. Yan na as co-op din yan, nag-co-op na kami. Ginbabalyo nila, gagamit sa feeds, pellets para dito sa amo lugar sa Lawang, sa barangay Lawaan and La Perla area. Mayton nga na babalidya ko siya. Actually nagpresyo la kami sa namamo man liwat nakita nga presyo sa didi nga yan nga ni mas bumaba dito, pero nagbalidya kami dito, nagtindak sintag 18 good per kilo dry. Darako ako na nakuha nga expectation nga maupay nga resulta kay una didi nakita ko ako darako nga diferensya sa pag-practice sa corn nga pagtanom kay dito nagamit lang ko fertilizer sa 1 hectare duhala nga urea di kan usaman nga complete. May gapon siya bunga pero didi sa base sa nakako na iikot sa nakita ko yan nga corn derby darako ang technology nga may bubulig sa pagbalik ko kay actually nagtatanong pa kaya na corn nag-continue pa kay may pack na nakuha nga seeds nga 1 bag nga ako pa yan na for 1 hectare. Itatry ko nga diak maabutan sa yan nga rainy season. Mayton nga gidak embulig siniya na nga corn derby para sa as a corn farmer nga nakita ko ang mga good practices didi sa corn. Pero siyempre nakukuha ko na ako dito area nga kinanglan ko talaga kasi nakako sayo sini nga expectation didi nga nakuha ko ang pag kuan san herb san mga damo banwa para malinis ba kay liboryos pag pabayanta darakong gasto pag labor. Mayton nga sayo iton nga ma-minimize ko ang labor cost nga san production cost nga ako na experiencean sa ako yan na tanom. Kaya na actually dako anak ako cost kay tungod san manumano di kan kuan ang labor medyo malawangod makuri paghanap sa tawo nga maharam siniya na nga practice. An ako technology nga karuya gud ma-adapt an sa pag mechanize talaga. Bisan lang na bago pa hinay-hinay nga pag mechanize labi na sa planting kay ito nan medyo maiha nga process ang land preparation. Actually may naman kami nararentahan nga mga traktora mayton nga amo na la sa planting kay ansan ini nga pag-spray medyo ito nang dapat kuma-adapt kasi di sa to derby ginamitan talaga sin total mechanization. Medyo maiha pa man kami dito pero at least nakikita ko nga tingali ma-apply labi na kung sa spraying kay kinahanglan talaga namo sa dito sa field kay ako nga ni target yan na kunta next year is 10 hectares na 5 hectares yan na next year 10 anak ako kuan nagrintak talaga sin area nga kay dramo dito sa Northern Samaran mga idle land nga diri nagagamit. Mayton nga I'm targeting 10 hectares next year. Nagpapasalamat ako sa agency nga nag-lead sini labi na gud ang Department of Agriculture nga kami nga mga farmer gin-invite labi na gud kami kay Harayo. Ang technology nga nakikita namo dito sa Derby darako nga ma-adapt namo dito sa amo area. Bisan ang dalagan san technology nga ibalik sa manumano sa mga fertilizer nga gin-mix an organic san inorganic to reduce the cost. Darako ini nga bulig dako nga salamat labi na gud ang mga kumpanya nga nag-participate labi lat ang number 1 gud ang Department of Agriculture san nga tanan nga nag-api sini nga Derby an Ormoc labi na gud sa host na darako ini sa mga bulig as farmer nga maka-abil san nga tanan nga technology nga kanra gid apply nga hingad tumanlat sa amo lugar. So amo ato ang naging interview naton kan Sir Enrico T. Asidera, an corn farmer from Lawang, Northern Samar. So positive man gud inihiya na pinaagi hini naton activity is may ada niya makukuha talaga nga mga knowledge or mga bag-o na teknolohiya nga pwede niya ma-practice nga tuhiton iya corn field.
field. So aside gihapon iton, may gihapon naton interview kan Sir Hermes Serafica. Amo inihiya ang tag-iyahan land ngadto nagintamnan during an aton corn derby, which is usag gihapon inihiya na corn farmer. So adi pamatian naton ang iya naging interview. I am Hermes R. Serafica. I am 68 years old and I am from Ormoc City. Well, number one, corn farming has become my passion. And I was telling myself, if I have these concerns, challenges, and obstacles in corn farming, how much more the small farmers? So I coordinated with Mr. Jesse Lauron if we can have a corn derby. So I said, I'm offering my entire farm, meaning this portion, this is about 24 hectares. Kasi, you know, from cropping 1 to cropping 3, it was a challenge. There is no the same cropping. For me, because this cropping is my 4th. Although, you know, this is a concerted effort, you know, with the RFO8, entire DA family of Region 8, the City Agriculture Office. So I asked him, can we have a corn derby? And I'm offering my farm. And he said, okay, I'll get back to you. I'll report to my bosses. And from there, you know, it spiraled to the region and so on and so forth. And, you know, came Mr. Lian. And we had a long talk. And I said, let's make this happen. So this was not an ordinary journey. Because I think we started talking. I started talking with Jesse sometime January. And it did happen on May 16. And here we are now. 115 days after, we are harvesting. And, you know, my heart is just so full of data that was our objective from day one. And I am happy more for the small farmers. I have not been long in corn. Actually, I have been in previous crops. But after my last harvest on my previous crop, I was so eager to dive into corn, but thinking all the while it will all be the same. But lo and behold, it was different. It was a different crop. First, I had to be scientific based, because if you just, you know, play it parang hula-hula lang, it doesn't go that way. So I had to be scientific based, and believe me, it took me 9 months to stabilize my land, my soil. So, and it was a lot of work, from putting in organic fertilizer, from plowing it, and then, you know, ibabad na naman uli sa ulan at saka sa init. And if I can, I think I made 3 or 6 soil sampling until I was able to reach the ideal soil pH. That was my number 1. Soil pH and organic matter. And after that, you know, it went well. So my first cropping, as I said in my video, it was a disaster. But I knew it. Second cropping was better. Third cropping was a lot better. And fourth cropping, for me, is good enough. Like, you know, this field behind me, this gave an official partial of 13.7. But now, I have a new challenge to myself. Now that 13.7 tons per hectare is attainable, what's next? Can I still go further at this price ceiling of production cost? So, kasi ako, sa totoo lang, I am a perfectionist. There's no room for error. Yan dapat ang ugali ng small farmers. That's why I told Jesse yesterday, after the talk of Director Andrew and Director Sultan, dapat, you know, i-upscale yung small farmers, that they should not be dependent
on government dole-outs. It has to change. So, matulungan na naman yung ibang cluster. And that's my mission. I'd like to walk in this journey with the DA family. I was looking or asking my younger brother, former, now again back into the city council, what's best. So maybe he said, maybe why don't you help the corn farmers? So I said, okay. That was the turning point. And of course, I was more inclined to this kasi you can go as far as 3 croppings. So I asked Director Andrew, sir, unahan na kita. I want the engagement of the entire DA family, the provincial DA, and also DSWM, and of course the City Agriculture Office of Ormoc, that we should continue. I'm offering my land again to whatever researches, whatever data gathering that needs to be done para, let us make this as an ongoing project, sabi ko sa kanya. Sabi niya, that's good. Sabi ko, kung alanganin yung project mo, kasi alam mo, yearly yung budgetary, ng gobyerno. Sabi ko, I can do it kasi sayang. Kasi, di ba, this one is a wet crop to, di ba? So, Lian said that we should go another cropping na naman this time for dry. So sabi ko, just let me know. This land is just here. Kasi what is important really is the data, because that will also be good for me. Imagine, this, as I told you earlier, yung pang-apat ko nga cropping, ibang-ibang cropping, ibang-ibang protocol. That cannot be done, lalo na sa small farmers. So sa akin, binuhos ko talaga dito, you know why? Para ma-document. In fact, this field behind me, sa partial unofficial, gave us 13.7. This is the same protocol as the DA field. Only, I added 1 bag of nitrogen fertilizer. So, my protocol here is 8 bags of triple 14. Yung DA is 3 bags of urea and 2 bags of potash. This one, ang kaiba lang nito is yung seed variety is different. 8282S to. This one here, I think is 69 something. Pero dinagdagan ko ng isang sako na urea. So, ito yung resulta. So, maybe depending on the variety and on the addition of 1 bag of urea. Now, let me share. I have 1 field there, yung papasok. That's exactly 1 hectare. Last cropping, I got 7.1 tons before the Derby. Now, I got 9.4 tons just because I used 1 bag more of urea. For me, yun lang ang diferensya. So, 9.4 tons against 7 tons just because of 1 bag. So, this one, I hope, and I'm sure the City Agriculture, with the help of Region 8 Office, na we have to instill in the minds of the corn farmers na hindi pwede, okay na to. It has to be, there should be a study based on actual what is happening. So, ako, in my little way, I'll continue to help the farmers. Now, maybe region-wide, why not? I told you earlier, this has become my passion. First of all, I would like to thank the entire RFO8 family, the Provincial Agriculture Office family, and the City Agriculture Office family. And of course, our seed companies, all the stakeholders that really, contribute and make this thing possible. So, ang message ko lang sa mga corn farmers, hindi pwede tayo palaging maghintay ng tulong ng gobyerno. Unang-una sa lahat, itong Corn Derby ay malaking tulong to from government and from private. Dapat tugunan nila, hindi yung sinabi ni Director Sultan kahapon na paglabas ng gate, baka mawala ito lahat. So sayang. So I was seeing yesterday at saka today, farmers taking down notes, and I hope hindi lang sa notes, hindi lang sa pictures, sana pagbalik nila,
matugunan nila yung mga kakulangan. Binigyan na tayo ng mobile soil laboratory. So kung saan yun pupunta, dapat exert extra effort. Now, I consider myself as a big brother for these small farmers. I am just here, and of course, the entire DA family of Region 8, I am just here. For the small farmers, they should work harder and show to government that what has been given to them, nagbunga. So, mas marami pang mga clusters ang magawa ng Region 8. Ito yung model natin na pwede pala. Hindi pwede, okay na to. Let's not accept, okay na to. Let's strive harder. If we can get 7 tons, let's aspire higher. And if we go to 8, let's move higher. Yun palagi ang aim natin. So, amo ato naging interview naton kan Sir Hermes Serafica. Kundi niyakan pa man niya, diri la basta-basta umasa iton aton mga farmers, iton mga ginahatag nga mga tabang or iton mga interventions na ginahatang coming from different agencies or mga government agency para haira. So, kinahanglan manggod gihapon is may danira hini inisyatibo nga mapaunlad or mapaunhan iton era pag-uuma. So, ang ato mga kasangkayan ang naging panhitabo during aton or anaton mga interviews coming from our farmers na nagpartisiparan aton Corn Derby. So, ang mga napakianag gihapon in regards sa aton RSBSA or anaton ID, anaton ID is direhiya tinatawag na RSBSA ID. Ang tawag po hininiya is Farmers Intervention Monitoring Card, wherein ada manggod ini kuan an bagyang ATM na inihiya na pwede niyo didagin susulod ang parahan aton RFFA. O may ada kasi naton mga farmers na nakantuhan Corn Derby na pakiana kay daw waray pa ang ira hinihinabang na kuan RFFA kay aside paging corn farmer is rice farmer gihapon inihira. So, ni po na aton interventions or financial assistance na ada nakasulod hini na aton intervention monitoring card is actually iton kuan po hini niya is by batch po. So, ima-inform na la po iton aton Municipal Agriculture Office kung may ada nasulod nga dahiton na iyo mga card. Pero kung di man ka mo ma-inform, is pwede gihapon niyo i-check iton nga to mga machine and iyo mga card. Kay ma-check man po ini naton kung may adan na hinidot. So, amo ato iton aton mga pipirang mga information na igpapasamwak para hiniya na aton episode. So, dinilanay naton temporaryo tapuson ini na aton usapang agrikultura para hiniya na nga adlaw nga episode. So, ako ngayon ni Elizabeth Hugo, damo nga salamat, ngan maupay nga aga haaton na tanan. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Oras naton mga ka-agri. 15 minutos na lang nagpapabilin anti-smog alas 6 san aga. So yes, aton na nahilingan na batian ini nga aton napaka-informatibo nga audio-visual presentation AVP. Aton nakaupod si Miss Elizabeth Hugo Rafi Staff san DARFO 8 para sa naton tupiko para ng adlaw Corn Derby. So kaupila pamation mga ka-agri nga may mga sugad nga inisyatibo para sa aton mga parauma. So dirla sira basta nagtatanom san mais kundi nagtatanom nga may ada direksyon og sigurado an balik san kita para sa aton mga producers, san aton mga parauma. So nakita naton kanina mga ka-agri, klaro nga ang Corn Derby so direly simple nga torneo or competition, okay? So usay ni nga pamaagi para mabuligan ang aton mga parauma para makapili san tama nga variety san mais nga angayan san era tuna. So kumbaga mga ka-agri, bagay ton san
mapalit kita sin sapatos, nagsusukol kita sin sapatos. So dapat suwak san aton tiil, para komportable kita, ngan para diri masakit sa naton tiil, So sugadot san pagtatanom san mais, dapat suwak san aton tuna, suwak san klima, okay? And ang kaupayan pa sini mga ka-agree nga corn derby, and inilot nga kimpapaabot nga mga proyekto sa Department of Agriculture. So dirlas ini nagtatapos nga human na magtanom, human na ini nga torneo, so human na, waray na. So may dapat inilakip nga mga training, monitoring, syempre sharing of results para sa ngatanan nga mga parauma gan para sa ngatanan liwat in makabenepisyo So of course diri la aton mga nagpartisipar sa nga torneo an makakabenepisyo kundi pati ang bugos nga komunidad, okay? And syempre makagree sa bulig liwat sa Department of Agriculture ug sa mga programa sugad sa HVCDP High Value Crops Development Program, mas napapahirani sa aton ang mga moderno nga pamaagi san pag-uma. So ang resulta sini makagri, mas hataas ang harvest ug mas hataas nga income and mas safe pang supply san pagkaon para sa mga Pilipino, para sa ngatanan, okay? So yes, makagri, we hope nga na-inspire ka mo sini nga aton tupiko, sining aton nahibaron niya nanong aga ang corn derby dinhi sa Region 8 Eastern Visayas. Okay, oras naton 12 minutos na laan nagpapabilin antes mag alas 6 san aga. Kita mabalik kahumanlasan pipera nga mga pahibaro. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo, DYOG 882 AM. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov PH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov PH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya wag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy. I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga kagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok. Self-protection. Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent. Seek early consultation. Unang simptomas pa
ng katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor. Support fogging and spraying. Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue. Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Weather. Oras naton mga ka-agri, 8 minutos na laan nagpapabilin anti-smog alas 6 sa naga. Ngan para sa update sa kamutangan sa aton panahon para yan na ang adlaw Lunes, adi si Sir Daniel James Villamil, weather specialist tikang sa DOST Pag-asa Sentral. Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Kaninang alas 3 ng umaga, huling namataan itong si Severe Tropical Storm Tapa na dating si Bagyong Lani sa layong 910 kilometers kanluran ng extreme northern Luzon. So may taglay itong lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 95 kilometers per hour, pagbugso na umaabot ng 115 kilometers per hour. Yung movement nito ay north-northwestward sa bilis sa 15 kilometers per hour. Yung bagyong ito ay malayo na sa ating kalupaan at wala ng direktang epekto sa panahon sa ating bansa. Patuloy naman yung pag-iral ng easterlies o yung mainit na hangin galing sa Karagatang Pasipiko dito sa areas ng Southern Luzon, Visayas at sa Mindanao. Posible itong magdulot ng mataas na tsansa ng mga kaulapan at pag-ulan ngayong araw dito sa silangang bahagi ng Visayas at sa Mindanao. Samantala, sa Metro Manila at lalabing bahagi ng ating bansa, magpapatuloy itong generally maaliwalas sa panahon, maliban na lamang sa mga pulupulong pag-ulan na may pagkulog at pagkilat na dulot ng localized thunderstorms. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, so for Metro Manila and the rest of Luzon, asahan natin itong generally fair weather ngayong araw, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Sasamahan lamang yan ng mga usual late afternoon to evening na mga rain showers or thunderstorms. Maximum temperature forecast para sa Lawag ngayong araw, posibleng umabot ng 32 degrees Celsius. 31 degrees sa Tuguegarao at 22 degrees Celsius sa Baguio City. Maximum temperature forecast for Metro Manila ngayong araw, posibleng umabot ng 33 degrees Celsius, 32 degrees sa Legazpi at 29 degrees Celsius sa Tagaytay. Sa areas naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, ito ang silangang bahagi ng Visayas-Mindanao area. Dahil sa easterlies, particular na sa mga lalawigan ng Caraga at Eastern Visayas, asahan natin ang makulimlim na panahon ngayong araw at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkilat. So mataas sa tsansa ng pag-ulan ang ating inaasahan over these areas, kaya maghanda po tayo sa mga posibleng banta ng pagbaha or landslides, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na ating mararanasan. Samantala sa Palawan at lalabing bahagi ng Visayas, so Western Visayas, Negros Island Region at Central Visayas, pati na rin dito sa rest of Mindanao, sa Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Barm, Socsargen at Davao Region, ay maliwalas sa panahon rin na ating inaasahan. Posible may mga nararanasan tayong early morning thunderstorms ngayong madaling araw, especially nga dito sa bahagi ng Davao Region. Pero hindi naman natin inaasahan na magtatagal yung mga pag-ulan na ito for the remainder of the day. So buong Visayas at buong Mindanao, hindi magtatagal yung mga pag-ulan na ito, pero late afternoon to evening, posible muli na mabuo yung mga kaulapan o yung mga thunderstorm clouds at posible magdulot ng mga biglaan at panandali ang pag-ulan. So maximum temperature forecast para sa Kalayaan Islands ngayong araw, posibleng umabot ng 32 degrees Celsius, 32 degrees rin sa Puerto Princesa, 33 degrees sa Iloilo, 32 degrees Celsius sa Cebu at 30 degrees Celsius sa area ng Tacloban. Maximum temperature forecast para sa Cagayan de Oro ngayong araw, posibleng umabot ng 30 degrees
33 degrees sa Davao at 33 degrees sa area ng Zamboanga. Sa kalagayan naman ng ating karagatan, walang gale warning na nakataas at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Para naman sa ating weather outlook sa mga susunod na araw. So Tuesday to Friday, wala tayong inaasahan ng mga magtatagal na pag-ulan dito sa ating bansa. So yung prevailing weather system natin ay yung easterlies o yung mainit na hangin galing sa karagatang Pasipiko. So asahan natin yung bahagyang pagtaas ng ating maximum temperature, especially sa dakong tanghali hanggang sa hapon. So generally fair weather throughout the country. So hindi nangangahulugan na wala na tayong pag-ulan na mararanasan. Posibleng pa rin dyan yung mga usual late afternoon to evening na mga paulan na dulot ng thunderstorms, especially nga dito sa silangang bahagi ng ating bansa. Kaya patuloy tayong mag-monitor ng mga thunderstorm advisories na posibleng i-issue ng ating mga local Pag-asa Regional Services Centers sa ating mga lokalidad. At haring araw sa Kamunilaan ay sisikat mamayang 5:45 ng umaga, lulubog naman mamaya sa ganap na 6:03 ng hapon. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa ating mga thunderstorm advisories or rainfall advisories sa posibleng i-issue ng ating Pag-asa Regional Services Division sa ating mga lokalidad, ay follow kami sa aming social media accounts at DUST_Pag-asa. Mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel sa DUST Pag-asa Weather Report at palaging mistahin ang aming official website sa pag-asa.dust.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan naman po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Dan Villamil Lagulat. Oras naton, 2 minutos na lang nagpapabilin ang tismag alas 6 san aga. Damang salamat Sir Daniel James Villamil, Weather Specialist, pikang sa DOST Pag-asa Sentral para paghatag sa aton san update sa kamutangan san panahon para yun na adlaw Lunes. Alright mga ka-agree, that's all for today. Otro damang salamat sa inyo pagpamati ngan pagtambong sa natong programa. Magkirikta naman kita buwas nga adlaw Martes, Setyembre 9, tikang alas 5 kutob alas 6 san aga sa lain nalawat nga edisyon sa aton programa. Nakaupod naton sa Master Control sa Joven Cardenas ngan Engineer FMB ngan sangaran sa aton Acting Station Manager Hinaro Navalon. Ako ang iyong nakaupod, Charmaine Perito Balvez. Day 251 over 365 days. Happy Monday. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga pangunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas.